Paano? Madali bang ma-annul yung marriage ni Junior tsaka ni Rachel? Hindi na kailangan i-annul, sir. Dahil parehas naman pong walang parental consent ang kasal ng dalawa eh. Fake ang marriage niyo, null and void. So now, you're free to marry me. Kailangan ko lang talaga ng closure with Ivy. I'm doing this for us. Para sa'yo na ako. Gagawa ako ng paraan para talagang hindi na kayo magkikitang dalawa ni Ivy. What do you mean? Kung ano man pagkakaintindi mo. Ano naman ang kailangan mo, hampas lupa ka? Nasaan si Ivy? Sinabi ko sa'yo, wala si Ivy dito. Sawa na ako sa mukha niya. Ayaw ko na makita ang mukha niya at mas lalong ayaw kong makita ang peking mukha mo! Rachel? Buti pa si Junior, no? Oh, masaya na siya kay Archie. Hindi porket may iba na si June, magpapakasal ka na kay Santi. Kailangan ni 30 ng tatay. At sa nakita ko ngayon, convinced na ako na hindi si Junior yung makakapagbigay nun. I'll go straight to the point. We have found some abnormalities in your chest x-ray, but we're still confirming. Confirming what? You might have lung cancer. No pressure, but I don't want to be left hanging. Naisip ko lang ang future ng family natin. Payag na ako magpakasal sa'yo. Anak, sorry Hindi ko na malaya na naghihirap ka na ba na napabayaan kita dahil masyado kong inasikaso ang sarili kong problema. I want you to be the first to know. To know what? Thanks for your help, Phoebe. Kami ni Rachel ay magpapakasal na. Wow naman. Ang tunay mong cancer is called Rachel. And she's over and done with you. Dahil ikakasal na siya kay Santi. Tama na yun nakakatulong. I bet alam yun ni Rachel nung umpisa pa lang. Na para pagtapos ka na niyang magamit, itatapon ka na lang niya basta-basta. Tama niya eh! Kaya, upo ka. Ay, galing pa ako ng airport eh. Hindi na nga ako pumunta ng bahay. Dumiretso na ako dito. Miss na kita, anak. Ako rin po. So, nabasa ko text mo. Papakasal ka na pala kay Santi. Anak, I know it's not my place. Pero, kamusta naman nararamdaman mo kay Junior? Gusto ko na po siyang kalimutan. Kahit mahirap. Tahimik na po yung lagay ni Junior eh. At ako kailangan ko na rin mag-move on. At kailangan ni 30 si Santi. Nag-aalala lang ako, anak eh. Baka nabibigla ka sa mga desisyon mo. Mahirap po. Pero kakayanin. Kayo po ba? Paano niyo na-let go yung feelings niyo para kay Mommy? Alam ko po, nagkasakit kayo, kaya nakalimutan niyo siya. Pero ngayon na bumalik na yung alaala niyo, paano niyo na-let go yung feelings niyo para kay Mommy? Well, I think iba naman yung kaso ko. Sana magka-amnesia na lang din po ako, no? Para makalimutan ko na si Junior. Para lahat ng pagmamahal ko, ibubuhos ko na lang kay Santi. Katulad ng pagmamahal niyo kay Nanay Laura. Tol, baka nga fake yung kasal niyo. Kasi di ba, minadali natin yan. Baka dinoktor nung ninong ko para lang maituloy yung kasal niyo. Tsaka di ba, hindi naman talaga kayo humingi ng permit sa parents niyo. Ito pare, kakasal lang sa Rachel. Totoong-totoo na. Hindi nga lang sa akin. June, huwag mo na muna silang isipin. Ang alalahanin mo yung pagpapagaling mo. Wala nang iba.
Tol, sasakit pa nga ito sa kansa. Kaya parang lahat na nangyari sa amin ni Rachel, naging isang panaginip lang na, Tol. Dami na namin napagdaanan. So parang nawala ng kwenta lahat sa isang iglap lang. Kaya nga, Tol, gumising ka na. Eh, okay ka naman dati nung wala pa si Rachel, eh. Back to zero ka ulit. Eh, di bumalik ka sa dati mong buhay. Yun nga, Tol, eh. Alam mo, Tol, nagbalik nga lahat sa dati. Ako mag-isa pa rin. Tapos si Rachel, kay Santi na. Kakasal pa. Ano? Magpapakasal ang stupida mong asawa sa ibang lalaki? Dada. Oh, Rachel. Halika. Halika. Mami. Oh. Oh. Rachel. Umiyak na naman. Patahanin mo nga. Come on, go. Pinagpanggap ka na nga niya na ama ng anak niya pagkatapos yung buong buhay pala na pag-aasawa ninyo, pagpapanggap lang din? Ha, Junior? Nay, pwede hayaan na natin. Nangyari na eh. Huwag na kayo magalit kay Rachel, please. Pinagtatanggol mo pa yung babaeng yon. Eh, niloko ka na nga, ginago ka na nga eh. Nakuha mo pa siyang isipin kaysa sa sarili mong pagpapagaling. Alam mo, Junior, hindi naaawa si Rachel sa'yo. Dahil hindi ka niya minahal. Ginamit ka lang niya. Hindi mo nabanggit sa akin may sakit pala si Junior. Sana sinabi mo sa akin para natulungan kita. Eh, kasi ngayon lang din namin nalaman eh, di ba? Kailan lang? E paano ko naman mababanggit sa'yo? Eh, busy ka doon sa mga business meeting mo, o kung ano man yung tinatago mo. Hindi mo alam, nagpaplaning ako. Oh, kaya hindi ko tuloy na malaya na nagkasakit na yung anak ko. Pwede pa, pwede pa. Si Junior muna alalahanin natin. Ha? I'll help you. Bigyan natin ng magandang treatment. Kahit magkano, basta gumaling lang siya. Alam mo ba yung si Junior, nadamay lang sa kamalasan ng anak mo? Ayun, dahil sa stress, nagkasakit tuloy yung anak ko. Yun! Huwag mo nga idamay yung anak ko dito. Ay, hindi. Damay talaga si Rachel dito. Dahil nananadya siya eh. Sinabay niya pa yung pagpapakasal niya doon sa pagkakaroon ng sakit ng anak ko. Eh, hindi niya naman alam na may pinagdadaanan pala si Junior eh. Tsaka una-una sa lahat, yung anak mo ang unang nanloko sa anak ko. Hindi. Yung anak mo ang may pagkakamali. Dahil makasarili siya. Hindi niya na inisip ang anak ko. Talagang malilintikan yung babaeng yun. Naku. Tama na. Tama na, Laura. Hindi to tamang oras para magsisihan tayo. Ang dapat mo iniisip yung sakit ng anak mo. Pakinggan mo ako, ha? Kung ano man ang iniisip mong panggugulo, I'm telling you right now, stop it. Naintindihan mo ako? Need a drink. In fairness, ang gwapo pa rin ng asawa mo kahit galit. Joke. Ikaw naman, Mars. Tantanan mo yung pagtataray mo at yung kapraningan mo. Ayan tuloy, na-stop it ka. Napigilan ka tuloy. Hindi ako mapipigilan pag anak ko na ang pinag-uusapan. Ay, praning, ano ba yan? Tumigil ka na, chill. Cool. Siguradong ngayon, di na maiyak yan. Kulang na lang, bilhin ko ng lahat ng laruan sa shop eh.
Sige, kita tayo sa loob, Sige na. Pasok mo na yan si 3D. Saglit lang ha. Yung bag ko. Kunin ko lang. Nanay Laura? Uy! Babae ka, ha? Wala sa usapan natin dito ang mga gagamit. Ito, Alfred. You know, you're always welcomed in this house. Inaayos na namin yung kwarto mo sa taas. Salamat, ha. Nanay mo? Ang akala ko dito kami aantayan. Ha? Akala ko kaya siya umalis para sunduin kayo. Saan siya pupunta? Yung anak mo ang may pagkakamali. Dahil makasarili siya. Hindi niya nainisip ang anak ko. Kay Rachel. Ano na naman bang problema niyo? Nanay Laura, nananahimik na kami dito. Ginamit mo ang anak ko. Pagkatapos iniwan mo. Ngayon, pinamukmukha mo pa sa anak ko na siya lang ang tanging nagmahal sa'yo sa buong pagsasama ninyo. Ang kapal na mukha mo. Ngayon, ayun, nagpapakasasa ka, nagpapakasaya ka. Agad-agad. Tama na. Kapal ng mukha nito eh. Di ba ayaw niya naman sa akin? Dapat natutuwa kayo ngayon kasi wala na kami ni June. Dapat natutuwa kayo kasi hiwalay na kami. Magpapakasal na ako sa iba. Oo! Pero hindi sa ganitong sitwasyon. Hindi ganitong may nangyayaring masama sa anak ko. Ano ba nangyayari kay June? Habang lumalandi ka, nagpapakasasa kang babae ka sa bago mong lalaki. Ang anak ko... What is going on? What is this, Rachel? Sino yung mga kausap mo, Novorish? Sino naman tong matronang ito? Huwag kang sasabat-sabat sa usapan namin, ha? Pwede ba? Tama na. Halika na. Muna tayo. May karapatan akong sumagot. Dala ko yung future biyenan ng taong inaaway mo. Ikaw ba ang future biyanan ng malanding babaeng yan? O warning lang, ha? Mag-iingat ka dyan dahil manggagamit yan! Ay, you better leave or I'll call the security. Ay, halika na. O, hinihintay mo pa nga kung gusto mo kumalagkad sa'yo. Laura, makadampot pa tayo. Halika na. May sasabihin lang ako sa'yo, ha? Bago kami umalis, mag-iingat ka, ha? Dahil pag may nangyaring masama sa anak ko, malilintikan ka sa akin. Hindi kita lupayan. Uy! Tama na ha. Ayokong makalagkad dito. Halika na. You better get your act together, Rachel. There's no room for that cheap drama ng pinanggalingan mo, ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? To leave my daughter alone? Nay, bakit kasi kailangan bang pumunta doon? Alam mo, dumadagdag ka lang sa gulo, eh. Teka nga muna, bakit ba kayong nagagalit sa akin? Inayos ko lang. Binalaan ko lang dahil sa pinsalang ginawa sa'yo. Dapat lang sa bunutan lang yung babae na yon dahil sa... Yan, para matauhan. Nay, bakit kailangan yung saktan si Rachel, ha? Wala na kami nung tao, eh. Tinutuloy niyo pa yung kwentong yan. Kaya wala na nga kami. Kung nasasaktan man ako, problema ko na yun. Hindi problema ni Rachel at larong hindi rin sa'yo. Junior, inaalala lang kita. Nay, wala na nga kami ni Rachel, di ba? Yun yung gusto mo. Ano pa bang gusto mo? Ha? You're unbelievable, you know? Alfred, teka mo. Alfred, sandali lang. Alfred! Alfred! Alfred, ano ka ba? Tinatanong kita saan ka pupunta? Papahangin sa labas. Bakit pati ba ikaw galit ka sa pagtulong ko sa anak ko? Hindi mo tinutulungan yung anak mo. Lalo mo lang pinapagulo yung sitwasyon. Hindi ka kasi nakikinig eh. Sinabihan na kita. Sige, lahat kayo magalit na kayo sa akin. Bakit ako na naman ang mali? Ha? Eh gusto ko lang naman tulungan kayong lahat, ah! Hindi mo kasi pinag-iisipan yung kinikilos mo. Ibang
Ibang-iba ka kay... Kano? Ano? Kanino? Kanino? Kanino ako ibang-iba? Kanino? Magkaiba talaga kayo ni Ivy. Ikaw, ha? Ikaw kumpara mo lang ako. Doon pa sa baliw na impact ang babae na yon! Ang totoong Ivy, mabait, matalino, mapagmahal. Kung may nagawa man siyang masama o panggugulo, may dahilan siya dahil nabaliw siya. Ikaw, ano excuse mo? Mo? Umalis Di mo ako kailangan pagtabuyan dahil aalis talaga ako. Hayop ka! Umalis ka na rin. Hindi ba masyadong harsh yung nagawa mo sa asawa mo? Siya rin naman nagtulak sa akin para pagsalitan ko siya ng ganun eh. Kahit na anong effort ko, napakisamahan siya. Kahit na anong gawin ko para mag-ayos ang relasyon namin, nakakahanap pa rin siya ng paraan para guluhin to. Pero tama lahat ng hinala niya, di ba? Na mas gusto mo pa rin si Ivy at ang anak niyo. Na kung puso ang magde-decide, last option si Laura. Siguro nga, tama si Laura sa hinala niya. At ako ang mali. Baka ako nagkamali na pinakasalan ko pa si Laura. Pre, morning. My name is Puloy. I'll be your servant for today. May I take your order? Tol, anong gusto mong gawin ngayon? Tambay tayo sa park? Si Nanay. Si Baby. Si Aling Laura umalis, kasama si Gigi. Ako lang nandito eh. Pero ready to serve ako. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Pare, kailangan kong puntahan si Rachel. Junior, ano ba? Huwag kang loko-loko. Pare, sinaktan siya ni Nanay. Sinaktan ko rin si Rachel. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya eh. Tol, baka mapano ka pa eh. O ganito na lang. Promise, next time pupunta tayo. Paano kung wala nang next time? Pare, sa sakit ko ito, baka naubos na yung oras ko. Pare, habang may lakas pa ako, hanggat kaya ko pang mag-sorry kay Rachel, pupuntahan ko siya. Sumama ka man o hindi. Ano, Tol? Sigurado ka ba? Gusto mo ba talagang makita yung dati mong mag-ina na ganyan? Rachel! Hi, Gigi. Ate Phoebe. Wala daw kuya mo? Wala po eh. Umalis siya. Bakit? Wala naman siyang radiation therapy ngayon, ah. Kasama niya si Kuya Puloy kanina. Nagmamadali nga sila eh. Saan naman kaya sila pupunta? Babe, may merienda na tayo. Welcome in. Maya-maya na lang ng konti. Nag-e-enjoy pa si 3D eh. Alright. Ayun, nagutom. Hi, baby. Baby. I'll see you inside, okay? Enjoy si 3D. Ano, Tol? Kakausapin ko ba?
Tara na, Tol. Tara, Tol. At talagang kinonsindi mo pa to si Junior, ha? Eh, kita naman may sakit na yung tao, pinapahamak mo pa eh. Huwag mo nangawain si Puloy. Ako naman yung nagpumilit sa kanya eh. Isa ka pa. Paulit-ulit na lang ba tayo, ha? Masukista ka ba? Gusto mo lagi nasasaktan? Hindi pa ba enough yung efforts na binibigay namin ng family mo para makalimutan mo si Rachel? O yung efforts ko man lang, hindi ba yun enough? Enough na. Ito niya na yung kailangan niyang makita. Masaya na si Rachel. Kahit ilang cancer pa yung makakuha ko, hindi naman niya na mamamalayan eh. Kalimutan niya na ako. Bagay itong nabili mo for your wedding, ah. Ano? Is that Puloy? Just kahayaan mo lang sila. Halika na. Puloy! Rachel. Oh, Kuya! Bakit ka lumabas ng kwarto mo? Yan, nabubuday na kasi ako sa kwarto eh. Simuto lang ako sa assignment mo. Sige, Kuya. Para saan ba ito? Reporting ko kasi bukas tungkol sa mga current events. Bakit, Kuya? Sa isang linggo na ikakasal yung Ate Rachel. Kamusta? Ayos naman. Eh, yung magaling yung friend na si Junior, is he still alive and cheating? Ano? Anong cheating? Never nag-cheat si Junior. Alam naman namin na kasama niya pa rin si Phoebe. Talagang pinanindigan ni Jun yung panloloko niya, no? Kung makapang-judge naman kayo, parang alam niyo lahat na nangyari kay Junior, ah. Jessica, stop. Gusto niyo ba talaga malaman yung totoo? Ha? Maayos na si Junior, kaya hindi niyo na kailangan malaman lahat ng detalye sa buhay niya. Nananahimik na yung tao, kaya sana huwag niyo nasiraan, no? Tara na nga. Pasensya na ka. Karen, ako pinigilan. Ano ka ba? Si Rachel lang ang huling taong kailangan ni Junior. Kaya mas mabuti na wala siyang alam. Para walang gulo. Sorry for the late notice, pero yeah, next week na yan. Oh, sige. Yeah, dude, seryoso. Thank you. I'm gonna call you back, okay? Babe! What's up? Ano nangyayari? Bakit mini-message ako ng friends natin about the wedding? Di ba in 5 months pa tayo ikakasal? Tsaka ano yan? Surprise! We're getting married next week. Ha? Ang dami pa natin hindi naayos, ha? Rachel, we're ready. In fact, we are so ready na pwede na tayo magpakasal bukas. Now, here's the thing. Suggestion ni Mommy na gawin na natin next week para kasabay ng birthday ni Lola. It's a great idea. I mean, ayaw mo. Nagulat lang ako. Besides, can't wait. I want you to be my wife as soon as possible. Ang tagal mo nang sinasamahan ng anak ko, pero wala pa rin nangyayari. Kung minsan nga, tingin ko sa'yo parang dakilang taga-alaga ka niya eh. Si Rachel pa rin ang gusto niya. This is too much. You're too much. Kahit konti, i-appreciate mo naman ako.
Matutunan mo naman akong mahalin, please. May kailangan kang malaman tungkol kay Junior. Ano pang silbi ng buhay ko, diba? Hintayin ko na siguro yung oras na makamatay na lang ako. May konting oras ka pa, pare, paglaban mo yung nagpapasaya sa'yo. Sigurado ko pa itong gusto mong mangyari. Good, Dad. Nandito lang sana ang mama mo. Pareho namin hawakan ng kamay